Bakit nahihirapan yung mga middle class makatawid papuntang upper? Kasi tayo yung iniipit ng mga nasa upper at nasa lower. Yung mga mahihirap, kontento na maging mahirap. Kasi kapag nakatawid sila sa middle class, wala nang susuporta sa kanila. Kaya gusto nila, o karamihan sa kanila, gusto na lang manatiling mahirap. Kasi doon may suporta, dito sa gitna, wala. Yo guys, magandang hapon, welcome back. Ngayon lang tayo ulit nakapag-video kasi medyo naging busy nitong nakaraan. Marami tayong inaskaso, lalo na doon sa case ng father ko. Malapit na siyang makalabas ngayon, naoperahan na, malapit na makalabas. Maglalabas na lang siguro tayo ng bukod na video para doon sa pasasalamat doon sa mga taong tumulong sa atin at syempre sa Panginoon doon sa pagbibigay ng lakas at kagalingan doon sa aking ama. So bukod na video yun, ang video na to ay para ilabas ko lang yung sentimiento namin mga nasa middle class. Siguro naman kahit paano ay I can classify myself, our family doon sa middle class kahit paano, mapalad kami na nandoon kami. Ngunit bakit nga ba yung mga tao ay madalas na nasa middle class at nahihirapang makatawid papunta sa upper class o at least the upper middle class ay hindi ganun kadali makatawid. At yung mga nasa baba o yung mga nasa poor level ay bakit nananatili, mas madalas na manatili sila doon at ayaw nilang mapunta sa middle class. Siguro unang-una yung mga nag-trend itong mga nakaraan sa mga post regarding sa mga 4-piece beneficiaries. No, nakakatanggap ng ayuda, nabibigyan ng subsidy ng gobyerno para sa kuryente nila. So, sila yung nakikinabang and mostly yung mga middle class ay hindi. At ang nakikinabang nito yung mga nasa poor class, no, yung mga medyo hindi ganun kapalad para doon sa pinagkakakitaan nila. Wala naman akong problema sa kung anong natatanggap ng mga beneficiary o no, naka-classified as poor. Kasi kung yun naman ay nararapat para sa kanila, para makatulong sa kanila at gagamitin nila sa tama, para makatawid sila sa middle class, hindi ko po yun tututulan. Against ako o hindi ako pabor doon sa mga hindi natatanggap o hindi na-enjoy ng mga nasa middle class para makatawid naman sila papuntang upper class. Tinutulungan natin yung mga nasa puro, nasa baba, para magkaroon ng subsidy sa pamumuhay nila. At sana magamit nila yon papunta doon sa mas advanced na pamumuhay which is yung papuntang middle class. Sana yung sistema ng gobyerno o ng pamumuhay natin dito sa Pilipinas, matulungan naman natin yung mga middle class papunta doon sa upper class. Again, wala tayong problema doon sa subsidy na natatanggap ng mga mahihirap. Pero sana, wag po sanang gamiting pangtawid sa gutom. Ang gusto ko po sana mangyari doon sa ayudang binibigay para sa kanila ay pangtawid papunta po sa middle class. Na gamitin nila yon para po makatungtong sila sa mas mataas na antas ng pamumuhay. At hindi po yon gamitin lang para mabuhay at manatiling nabubuhay doon sa kahirapan. Kagaya po ng mga nasa middle class. Ako po ay nag-ayos ng papeles ng aking tatay para po makahingi ng tulong pambayad po sa ospital. Kasi po, ang aming pong bill, wala pa naman po itong less ng discount, ay nasa almost 500,000. At kailangan ko po itong asikasuhin para po makahingi po ako ng tulong from the different agency ng government, PCSO, Malacanang, DOH. So kailangan ko pong asikasuhin na to at isa po sa mga requirements ng pag-ayos po ng papel na ito ay una, yung indigency po. Tapos kukuha po tayo ng case study sa munisipyo at doon ko po nararanasan yung mga tanong na ikaw ba ay may trabaho, ang trabaho ng nanay mo, ng kapatid mo. So parang, again, hindi po ako against doon na tanungin po yung mga ganong bagay at nakikita ko po yung purpose na yun po ay siguraduhin na maibigay po doon sa mga taong dapat tulungan. Ang punto ko lamang po, yung mga nasa middle class na may trabaho, hindi po nangangahulugan na wala po silang karapatan na makatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Mas kailangan po ng mga nasa middle class na matulungan para po hindi sila maapektuhan dun sa current na nangyayari sa buhay nila. Kagaya kamukha po namin. Kami po ay may mga trabaho. Aminado po ako doon. May sariling pamilya. May binubuhay din po kami mga anak ng mga ate ko. Pero yung po kinikita namin ay hindi po ganun kasapat para po dun sa kalahating milyon pambayad po sa ospital. Malaki po yung impact nito. Kumikita tayo sa negosyo. Yung po kinikita sa negosyo, gagamitin sa pang-araw-araw para sa ospital. Kailangan po pambayad doon nung na-hospital po ng mga ilang araw. So parang malaki po yung impact sa amin. Kahit po kami ay mayroong kinikita na bukod sa maliit na negosyo at sa trabaho. Sana po yung gobyerno ay makagawa ng programa para rin po sa mga middle class na hindi po sila maapektuhan sa panahon na meron po silang emergency. Although, naiintindihan ko, meron po dapat tayong emergency fund. Pero yun nga po yung sinasabi ko, yun nga po mga nasa lower o poor class
ay wala po silang emergency fund. Yung middle class ay hindi rin po ganun kalaki yung buffer para po dun sa emergency situation. At yun ang hinihingi pong tulong ng mga nasa middle. Yung sana, wag i-discriminate na porkit may trabaho. Pero ako po yung nakakuha. Ano po? Kasi in-explain ko naman po ito at tatulungan din po ako ng mga tamang tao na nilapitan ko. Hindi po palakasan, kundi in-explain ko naman po ng tama kung ano po yung pangangailangan ng pamilya ko. Pero yun nga, sana hindi ganon ka-tedious o hindi ganon ka sikip yung butas para po doon sa mga middle class na hindi makakakuha ng ganito kapag may trabaho ka, may maganda kang pinagkakakitaan. Sana po makita rin ng mga tao, yung mga nakaupo, na kailangan din po ng tulong ng mga nasa gitna. At hindi po nangangahulugan na po sila po ay may trabaho, sila po ay may maliit na negosyo, hindi na po nila kailangan ng tulong. Naiintindihan ko, priority yung mga nasa baba. Pero please, sana po magawa ng paraan na yung mga middle class ay magkaroon din ng karapatan, matulungan para hindi po sila maapektuhan. At pagtatapos po yung problema nila na kinakaharap, hindi po sila babalik sa hirap. Hindi sila babalik sa zero. Para po, kahit tapos na yung problema, meron pa rin silang chance makaangat from middle to at least upper middle class. Yung pong nasa sitwasyon lamang na umangat pa din kahit nagkaroon ng problema. Kasi ang hirap po na walang suporta, nasa middle class ka. Pag nagka-problema ka at hindi ka natulungan ng tamang tao o ahensya, babalik ka sa lower o poor class. Yun yung parang ang hirap pakatawid doon sa mga nasa middle class. Kagaya nitong gusto mangyari ng DTI. Bago ka makapag-boost ng ads o makapag-post ng ads online o sa Facebook, kailangan may permit ka muna. Hihingin ka muna ng permit sa kanila na matagal na panahon mong hihintayin, magbabayad ka pa bago ka makapag-ads. Parang ang sakit po nun para sa mga middle class. Kaming mga nagsusumikap na mga middle class para makatawid papuntang upper middle or upper class, kami po yung tinatamaan ng gustong gawin ng gobyerno. Nakaka-discourage pong gumawa ng mga bagay na para ikauunlad ng ekonomiya at ng sarili kung ganun po yung ginagawa ng gobyerno. Kulang ka na nga sa suporta, pag kailangan mo ng tulong, may trabaho ka, may negosyo ka, hindi ka pwede, tapos nagnegosyo ka, kailangan magbayad ka muna ng ganito bago ka magkaganito. Parang hindi po tama yung sistema, yung cycle. Kaya ang video na to, bakit nahihirapan yung mga middle class makatawid papuntang upper? Kasi tayo yung iniipit ng mga nasa upper at nasa lower. Tayo yung kulang ang suporta, tayo yung sumusuporta papunta dun sa mga nasa baba natin, which is hindi po tama at hindi po maganda sa pakiramdam. So kayo po mga nasa upper, kayo po mga politiko na nandidiyan, sana po maranasan ninyo o at least maintindihan ninyo yung sitwasyon namin mga nasa middle class. Kasi hindi po ito maganda. Ang hirap tumawid papunta sa kinalalagyan ninyo. Kasi nga, kami ang pinagkukuhanan nyo ng suporta para dun sa mga maliliit. Kami naman ang ginigipit ninyo, kaya hindi kami makarating kung saan kayo nandiyan ngayon. Ang hirap po. So ang pakiusap ko lamang, sana maayos yung sistema at yung mga nasa lower ay matulungan nating mapunta sa middle at yung mga nasa middle ay matulungan natin papunta sa upper para po mas maging maganda yung ecosystem ng ating ekonomiya. Hindi yung nananatili kami dito, tapos kayo nananatili sa pwesto at yung mga mahihirap, kontento na maging mahirap. Kasi kapag nakatawid sila sa middle class, wala nang susuporta sa kanila. Kaya gusto nila o karamihan sa kanila, gusto na lang manatiling mahirap. Kasi doon may suporta, dito sa gitna, wala. So gusto ko po sana maayos ito, panalangin natin na maayos ang bansang ito, kung sino man ang maupo, regardless, pero sana tamang tao para pumadala tayo sa tamang sitwasyon. So muli, nilabas ko lang ang sentimento ko kasi ang hirap ng sitwasyon ng mga nasa middle class. At pagtulong-tulungan natin at ipagdasal natin na tayo po ay sabay-sabay makaangat at makapunta sa upper class. So maraming salamat po hanggang sa muling video. God bless po.